Tutol ang ilang kongresista sa pagpapababa ng edad para sa criminal liability. Anila, mas dapat tignan ang lipunan na humubog sa mga batang gumagawa ng karahasan. May report si Sheila Natividad. Tumungo sa Kamara si Kabataan Party List Representative Renico para ilatag ang resolusyong mag-iimbestiga sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ang sangkot sa karahasan, mga menor de edad na ayon kay Ko, nangangailangan ng gabay at maayos na implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa Pilipinas. Ang gusto nating mangyari, makita kung bakit nagkaroon ng ganitong pagkapasok sa karahasan ang isip ng kabataan at ano pong mga aksyon ang kailangan nating gawin para hindi ito maulit-ulit. Sa Section 20 ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, nakasaad na kung 15 taong gulang pababa ang isang batang nasangkot sa paglabag sa batas, dapat siyang ilabas agad sa kustodiya ng mga otoridad at i-turn over sa magulang, guardian o social welfare authorities. Pero sasailalim ang bata sa intervention program sa halip na ordinaryong paglilitis sa isang krimen. Samantala, sa naging amendment naman ng nasabing batas para palakasin ito, nakasaad na ang bata ay sasailalim sa community-based intervention program sa ilalim ng social worker, habang sa ilang sitwasyon ay pwede itong i-refer sa youth care facility o bahay pag-asa depende sa kung anong makabubuti para sa interes ng bata. Ang pambansang pulisya, pabor sa pagpapababa ng edad ng maaaring mahatulan ng pagkakabilanggo. Sa halip na 18 ang edad ng pwedeng makulong, ang nais nila, ibaba ito sa 12 anyos dahil tumataas nila ang bilang ng mga nasasangkot na kabataan sa paglabag sa batas, ayon sa nakalap nilang datos. Pero ang ilang mga kongresista tutol sa pagpapababa ng age for criminal liability. Paninindigan ni Manila 3rd District Representative at miyembro ng House Committee on Justice na si Joel Chua, hindi pagpapababa ng minimum age of criminal liability ang solusyon sa nangyaring karahasan sa eskwelahan, kundi ang pagbabalik ng tamang pag-uugali, mapagmahal na gabay mula sa guro at magulang, accessible na tulong sa mental health at pagkakaroon ng lider at mga nakatatanda na magsisilbing huwaran para sa mga kabataan. Kapareho rin niya ang naging sentimiento ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Pananaw niya, hindi lamang age of discernment ang dapat questionin, kundi kung anong klaseng lipunan ang nagtuturo sa mga bata na katanggap-tanggap ang karahasan kung saan normal ang bullying, pananakit at kawalan ng pananagutan. Naniniwala rin si Elago na sinusundan ng kabataan kung ano ang nakikita nila sa lipunan, kung saan normal umano ang karahasan at impunity. Katulad na lamang noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang habas ang pagbumura sa telebisyon at social media na may direktang akses ang publiko. Kasali na rin dito ang karahasan noong war on drugs. Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. So, kaya po tuloy-tuloy yung processes of accountability natin. Buo ang pakikipag-ugnayan ng mga mambabata sa Senado at sa iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil sa magiging resulta ng investigasyon sa nangyaring shooting incident sa eskwelahan. Samantala, sinabi naman ni Ko na sa panahong umiikot ang mundo, hindi lang ng kabataan kundi pati ng publiko sa social media ay primaryang responsibilidad ng social media platforms na tiyaking ang kanilang content algorithms ay nararapat depende sa edad. Sheila Natividad, para sa Bayan.